una sa lahat. Kumakain lang ng pare sa tabing kalsadang lalaking yan nang bigla siyang mabundol ng humaharurot na pick-up. Ang kanyang binti naputol. Ang buong detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Sunog! 4 taong gulang na bata, patay matapos matrap sa kanilang bahay sa Pasig. Congressman Zaldico at iba pa, planong ipatawag sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa isiningit umanong pondo para sa Ghost Flood Control Projects. Ilang motorista sa Metro Manila na stranded sa baha. Pinay tennis sensation Alex Yala pasok sa finals ng Guadalajara Open sa Mexico. At mga bigating OPM artist nagsama-sama sa isang special concert sa The Big Dome. Nagpares lang, napahamak pa. Kumakain sa tabing kalsada ang isang lalaki sa Mandaluyong nang mabundol ng lasing na driver ng pickup. Ang biktima, naputulan tuloy ng binti. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles, exclusive. Namimilipit sa sakit ang lalaking yan habang nakahandusay sa gilid ng kalsada sa Mandaluyong City kaninang madaling araw. Halos maligo sa sariling dugo ang lalaki matapos mabangga ng puting pick-up. Sa lakas ng impact, naputol ang kaliwang binti ng lalaki. Bago ang insidente, kumakain lang daw sa isang parisan sa gilid ng kalsada ang biktima. Nakarating lang din po namin noon nung dumating po yan. Mabilis po. Pero bago siya dumating, kumain po muna yung naputulan ng paa. Nadamay pati ang tricycle ng parisan. Wasak ang mga kaldero, maging ang tindero ng pares na 15 anyos lang, hindi raw nakaiwas sa bilis ng pangyayari. Yung kasama ko po na, ng sabaw eh. Nabuhusan po ng sabaw ako naman po, wala naman pong tama. Dinala sa Mandaluyong City Medical Center ang pares vendor habang isinugod sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City ang lalaking naputulan ng binti. Nagtamo naman ng mga UP at gasgas ang pick-up na tumama sa poste ng ilaw matapos mawalan ng kontrol. Ayon sa pulisya, nakainom ang sospek na kinilalang si Mark Jason C., 40 taong gulang. Nakausap nila yung driver is parang nakainom. Kaya sa ngayon ay sinamahan pa sila sa LTO para doon sa breath analyzer to confirm kung talaga bang lasing talaga yung ating driver. Kasama raw ng driver ang misis nito sa sasakyan nang matumbok ang mga biktima. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na nanlaban pa umano sa mga responding pulis. During that time, hindi naging cooperative yung suspect. May resistance siya doon sa ating mga responding PNP personnel. Posible siyang maharap sa patong-patong na mga kaso, kabilang ang reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa iba pong balita, patay sa sunog ang isang lalaking 4 na taong gulang sa Pasig. Sinubukan pang sagipin ang bata pero hindi siya nailabas sa nasusunog nilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpaco. Nakatirik na kandila, sunog na mga kagamitan at tupok na bahay. Ito ang iniwang bakas ng sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City kaninang 2:00 ng madaling araw. Sa gitna ng sunog, isang mag-ina ang humingi ng saklolo. Tinuna ko po tinignan itong pinto, umaapoy na po siya. Malakas na po yung apoy, kaya doon po ako pumilit dumaan sa bintana. Ngayon, pag-akit po namin sa bintana, makapal na rin po yung usok. Tumayo pa yung bata dyan sa bintana, 2 beses pa siyang pumunta dyan. Tapos, naghanap kami ng hagdan para maabot nga po namin. Pag-abot ko po nung kamay ko, dito ko po nahawakan. Pero, hinihila ko po yung bata. Buhay pa po, pero lapnos na po yung kamay niya, umiiyak.
Sumagi po ako dito, nakuryente po ako, kaya bumagsak kami dito nung Nung dumating kami, baklas na to eh. May nakita agad kaming object dito na parang paanong manika. Nakaligtas ang ina sa sunog, pero namatay ang 4 na taong gulang niyang anak na lalaki. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 2 bahay ang natupok habang 5 pamilya naman ang apektado. Patuloy ang investigasyon sa halaga ng pinsala at mitsa ng apoy. Sa San Mateo, Rizal, ninamon din na nagangalit na apoy ang isang bodega. Mag-aalauna kanilang madaling araw nang magsimula ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga nakaimbak na kahoy, plywood at kusot. Umakyat sa 2nd alarma ang sunog at nasa 12 fire truck ang rumesponde. Hanggang kaninang tanghali patuloy pa rin inaapula ang sunog. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Bubusisiin sa pagdinig ng Kamara ang milyong-milyong pisong pondong isiningit umano sa 2025 budget para sa isang ghost flood control project. Kabilang sa mga pagpapaliwanagin, si Congressman Zaldico na lumipad papuntang Amerika para magpagamot. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Planong imbitahan ng House Infrastructure Committee ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee noong 2024 sa investigasyon ng umano'y maanumalyang flood control projects. Kabilang dyan sina dating House Appropriations Chair Elizalde at dating Senate Finance Committee Chair at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara. Kaugnayan ng 96 million pesos ghost flood control project sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kamakailan. Ayon kay House Infrastructure Committee Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi raw kasama ang nasabing proyekto sa National Expenditure Program at maging sa inaprobahang budget ng Kamara. Ang implication po nito ay it was inserted by a member of the Senate or by a member of Congress during the Bicameral Conference Committee. Samantala, pinasabina na ng House Infra Committee ang 5 contractors na sangkot sa mga questionable flood control projects para humarap sa susunod na pagdinig ng komite sa September 9. Kabilang dyan si Alpha and Omega, General Contractor and Development Corporation President Sara Diskaya na una ng ginisa ng Senado kaugnay na kanilang mga kumpanya. The focus will be on the Diskaya-linked firms, no? The projects that they've undertook, yung pong mga corporate structure po nila, yung ways kung paano sila sumali sa mga bidding. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng mga Diskaya ukol dito. Pero una nang sinabi na kanilang abogado na dadalo ang mga Diskaya sa hiwalay na pagdinig ng Senado ukol sa flood control projects sa September 8. Sa ngayon, may binubuo ng Independent Commission si Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, itutuloy pa ba o hindi ng Kongreso ang ginagawa nilang investigasyon pag nabuo na yan? Sabi ni Ridon, dapat kapwa magdesisyon ang Kamara at Senado ukol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Posibleng hindi na isama sa investigasyon sa maanumalya umanong flood control projects si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa pumalit kay Bonoan na si Vince Dizon, mga kasalukuyang empleyado ng ahensya ang kanyang paiimbestigahan. Dagdag ni Dizon, wala siya sa posisyon para irekomenda sa bububuing Independent Commission na paimbestigahan si Bonoan. Bago pa man mag-resign, iginit na ni Bonoan na wala siyang kinalaman sa mga ghost o substandard na proyekto sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ang top to bottom po natin ay para sa mga empleyado ng DPWH. Si Secretary Bonoan po ay hindi na empleyado ng DPWH dahil siya po ay nag-resign na. Yan po ay subject na ng investigasyon na I would think gagawin po ng Independent Commission na itatayo ng ating Pangulo. Nalubog naman sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa Sucat, Parañaque po, stranded ang ilang motorista dahil sa lalim ng baha. Higit 1 oras ding stranded ang jeep na ito sa Dr. A. Santos Avenue. Sa Las Piñas naman, abot tuhod po ang baha sa halos lahat ng kalye sa subdivision na yan kaninang tanghali. Wala rin tigil sa paggagasa ang tubig sa Molave Creek sa Barangay Talon 3. Sa Villamor, Pasay, lubog din sa baha ang bahaging yan ng PQ Bridge.
Kaya doble ingat po ang mga dumaraang tricycle. Habang sa Maynila, umabot din sa gutter deep ang baha sa ilang kalsada sa Paco, Quiapo at Ermita. Sa Zambales naman, pinasok ng kulay putik na baha ang ilang bahay sa bayan ng Botolan. Ayon sa mga residente, lagpas baywang ang tubig sa kanilang lugar. Sa weather update, asahan ng maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, bagamat nasa labas na ng bansa ang bagyong Lani, patuloy pa rin itong nagpapaulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Samantala, southwest monsoon o habagat naman ang magpapadala ng maulap na kalangitan at pag-ulan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Habang localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa ibang bahagi ng bansa. Susunod, babae sangkot umano sa serye ng pananaksak, arestado. Peking PIDEA agent kalaboso. Truck driver patay matapos mabangga habang nagbababa ng mga kalakal. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Timbog ang isang lalaking nagpanggap na PIDEA agent sa La Trinidad, Benguet. Mismo ang regional director ng PIDEA ang nakakita sa kanyang naglalakad habang suot ang pekeng uniforme ng ahensya. Nakitaan din siya ng pekeng PIDEA ID nang dalhin sa presinto na pag-alamang may kinakaharap na kaso ng pagnanakaw ang lalaki. Paliwanag niya sa mga pulis, gusto lang daw niyang magpakitang gilas kaya nagkunwaring taga-PIDEA. Nahaharap siya ngayon sa patong-patong na reklamo. Patay ang isang truck driver matapos masalpok ng closed van sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, iniwasan ng closed van ng ELF truck na biglang lumabas mula sa isang compound sa Payatas Road. Hindi na nasa pool ng CCTV pero nabangga pala ng closed van ang driver ng truck. Ayon sa mga pulis, nakaparada ang truck habang nagbababa ng kalakal ang driver. Pero bigla raw umusad ang truck kaya hinabol ito ng driver. Tiyempo namang paparating ang closed van kaya nasa pool siya. Agad tumakas ang nakabanggang driver pero naaresto rin kalaunan. Nakakulong ang suspect na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Mga kapatid, isang panalo na lamang ang kailangan ni Pinay tennis ace Alex Ayala para magkampiyon sa Guadalajara Open sa Mexico. Pasok na sa final si Ayala matapos lampasuhin si Kayla Day ng Amerika sa semifinals 6-2, 6-3. Ito ang ikalawang WTA finals si Ayala ngayong taon matapos ang runner-up finish niya sa Leos Eastbourne Open nitong June. Ngayon, si Pana Uvardi ng Hungary ang natitirang balakid sa pagitan ni Alex at championship glory. World rank number 134 si Uvardi habang nasa rank 70 naman si Ayala. Mamayang 2:00 po yan na madaling araw gaganapin ang finals match sa pagitan ng dalawa. Susunod, surfer patay matapos atakihin ng pating. At silipin ang Power Collab concert ng mga bigating OPM artists. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Maingay at matao. Yan ang eksena sa Iloilo kung saan ginanap ang isang makasaysayang pagdiriwang at pagbabalik tanaw para sa pangalan at lasang minahal na mga Pilipino. Pero tagal na, 22 years na si Mang Inasal. It is our pleasure to be here today at ipagdiriwang ang muling pagbabalik at muling pagbubukas
ng Mang Inasal Robinson's Place, Iloilo. The first ever Mang Inasal in the Philippines. Star-studded at puno ng pagpapala ang ginawang seremonya. Pagbibigay-pugay na rin ito para sa mga empleyadong ipinagmamalaki ang mabilis at sulit na serbisyo. Right now, this is one of the biggest restaurants in the Philippines. We are the best grilled chicken in the Philippines, and we are the grill expert. Simula rin ito ng isang panata na ang kanilang 5G o 5th generation store ay maghahatid ng mas pina-level up na dining experience. This store will be better, this store will be faster, and this store will be unlear. Dito sa Mang Inasal, hindi mo lang maaalala yung pagkain. Ang maaalala mo is yung sama-sama kayong magkakapamilya, magkakabarkada. May dala-dala kayong memory. Sa lahat ng mga Pilipino, sana patuloy pa rin natin tangkilikin ang Mang Inasal. Isa lang ang wish ko para sa Mang Inasal. Sana hindi matapos ang 2028. Sana maging 1,000 branch na tayo all over the world. Unstoppable! Mang Inasal Robinson's Iloilo! Magawagin na salamat! Sa Frontline News Abroad, patay ang isang surfer matapos atakihin ng pating sa Sydney, Australia. Base sa investigasyon, kasama ng biktima ang ilang kaibigan na nagsusurf nang bigla siyang sunggaban ng pating. Agad namang nasagip ang biktima pero namatay rin dahil sa labis na pagdurugo. Na-recover din ng pulis ang 2 piraso ng kanyang sirang surfboard. Pansamantalang isinara sa publiko ang beach. Ito na ang ika-4 na shark attack sa Australia ngayong taon. Tampok sa isang special concert sa The Big Dome ang power collaboration ng ilan sa mga sikat na OPM artists ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Berinario. This is really the season for some power collaboration. Dahil nag-collab sa iisang stage ang iba't ibang artist sa special concert na isang soft drink brand sa Smart Araneta Coliseum. Karamihan sa kanila, first time na makakollab ang isa't isa. Una riyan ng P-pop group na Alamat at si MRLD. Ang singer nga na si MRLD, tinuksong 7th member ng Alamat. Kami lahat na-surprise kami kasi ang bilis mag-pick up ni MRLD. Na para bang Alamat member din siya. Ang hit singer-songwriter sa sina Dionella at Alex Bruce, power collab sa OPM song na Migraine na binigyan nila ng twist. Pareho silang thankful na magkaroon ng chance na magsama sa iisang production. Sa aming mga artist, parang minsan mahirap nga mag-approach ng collab. Minsan mga shy type kami. May power collab din ang Over October at si Enna Mori. Their alternative side really reminiscent with my synth pop side, and it was a good blend. Nariyan din ang Orchestra of the Filipino Youth, Bini at ang international singer na si Love. Patunay ang mga collaboration na yan ng mga Pinoy singers sa sumisiglang industriya ng OPM. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Berinario, News 5. Maraming salamat, Von. Hindi nyo ba ako i-welcome back? Dapat kasi sinuot mo kanina eh. Dapat umpisa pa lang, suot mo na yan. We're so proud of you. Partida yung edad niya. Oh, 42. Yes, no? Yes, 42 years old, 42 kilometers. Correct. Bakit? Diba? What a way to spend your 42nd year, di ba? Congrats. Alam mo nga paghihirap ko, nakikita mo lang sa Shaw Boulevard. Nakikita ko yan, tumatakbo sa kalsada bago ako pumasok. Diyan sa Shaw Boulevard, sa Pioneer Center, kung saan-saan. So, wala lang po. Di ko po we're proud of you. We're proud of you. Totoo. Pinaghirapan mo yan. Suotin mo hanggat kaya. Kung makita niyo po ako sa opisina o sa mall,
Ako po yun, yung nakamedalya. 3 buwan po niyang suot yan. 1 taon po. 1 taon. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.